Ito guys, medyo kahit hinala itong pagkamatay ni Yusek Catalina. Although sinasabi nila na baka nagganon daw, no, sa sobrang depression. Pero eto mga kaibigan, kung sakali man na totoo na nagganon siya, maaring may dahilan yan, mabigat na dahilan. At kailangan po na suriin ang kanyang cellphone para makita natin kung ano ang mga messages, kung sino-sino yung mga nag-message sa kanya. Baka meron siyang mga nabanggit, no? Mga kaibigan, huwag niyong kakalimutan, di ba? Meron siyang mga na-mention ng mga pangalan ng mga politiko, congressman, senador, DPWH officials, meron siyang mga binanggit mga kaibigan. At doon sa mga binanggit niya, obviously, wala po ang pangalan ni Martin Romualdez. So kung titingnan natin sino ang makikinabang dito sa pagkamatay ni Yusek Catalina, obvious na obvious ang makikinabang dito ay yung mga binanggit niya na pangalan. So dapat pong suriin ano ang nilalaman ng kanyang cellphone para makita kung meron bang tumatawag sa kanya, nang gigipit sa kanya ng mga politiko na kanyang na-mention. Dahil obvious sila po ang makikinabang sa pagkawala ni Yusek Catalina. Real talk tayo dito. Walang personalan. O nga pala, si Yusek Catalina din ang nagkumpirma ng 51 billion ni Pulong Duterte. Na nung una, mga kaibigan, nung way back, I think 2022, kinumpirma niya ito, mga kaibigan, no, na talagang si Pulong Duterte ay nagkamal ng 51 billion na budget. Pero later lang, mga kaibigan, nung siya ay tinanong sa hearing sa Kongreso, gusto niyang i-deny at hirap na hirap siya na sabihin na totoo nga yung tungkol kay Pulong. So parang may something, no, mga kaibigan. So panoorin niyo itong video para makita niyo. Meron po kasing lumabas na ngayon lang na report na sinasabi po dito, noong 2016 up to 2025, meron daw pong 87.1B na insertion ang Davao City. Pwede po ba pakikumpirma po ninyo to? For accuracy, Mr. Chair, of my response, I have to check the records in the office because I do not have the data. I cannot confirm those numbers, and I'll have to check with the records, Your Honor, Mr. Chair. Okay, thank you. Now, dito po sa 2016 to 2025, 48.4B noong pong taong 2019 to 2021. That is 60% of the 81.1B na infra project for that period. Pwede po ba pakiconfirm po ito? Again, Your Honor, Mr. Chair, I have to check the records to be Okay, ito accurate. pong may lumabas po dito sa Politico. DPWH confirms 51B allocation to Paulo Duterte's district in last 3 years of Rodi's term. Ito po ba totoo? May I know the date? Kayo po ang nakalagay dito na nag-confirm yun. DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Kayo po ba to? Your Honor. Yes, Your Honor. Okay, so kino-confirm po ninyo. Again, I have to check, Your Honor, because I'm not accurate. I'm not certain about the number on the published news of Politico, Your Honor. Ayan po, may nakalagay pa po dito na base sa report ng aming programming division, we confirm na yung pong mga amount na nabanggit ninyo noong 2020, 2021, 2022, based po sa National Expenditure Program ng DPWH at yung pong General Appropriation Act o GAA sa distritong ito ay tama po, and we confirm those budget. Ano pa masasabi niyo dito? Again, Your Honor, I no longer recall, so I have to confirm with the records in the office, Your Honor, Mr. Chair. Okay. And dito po sa 51 billion, based sa record po, at based din dito sa newspaper na, dito po sa online article, 29B was inserted sometime in 2021 budget for GAA. Do you confirm that? Again, Your Honor, I have no records on hand. I have to confirm with the planning service, Your Honor. All right. Okay, kaya ako po ito natanong, Yusek, di po ba noong mga panahon na to, pandemic? 2020 po yata yung pandemic. 2020 to 2021 yata, Your Honor. And yet, meron pa pong flood control na ganito kalaki. Di po ba ng mga taon na yun, parang umutang pa po tayo, yung bansa natin, kung hindi po ako nagkakamali? I have no knowledge, Para po Your sa Honor. mga
medical kit. Based on data they gathered, funds allotted for Paulo Duterte's district from 2020 to 2022 totaled 51 billion pesos. This was during the term of his father, Rodrigo Duterte. In 2020, Malacanang proposed 4.6 billion fund for Paulo Duterte's district. When it was approved by the Congress, more than 8 billion pesos were added, so it became 13 billion pesos. In 2021, Malacanang proposed a 9.6 billion infrastructure budget for Paulo Duterte's district, and when it reached Congress, the amount topped 25 billion pesos. In 2022, the proposal of Malacanang was 10 billion pesos, and Congress raised it to 13 billion pesos. These data were confirmed by the DPWH, which receives the infrastructure funds for each district. Actually, sir, base po sa records ng aming programming division, we confirm na yung pong mga amounts na nabanggit ninyo in 2020, 2021, 2022, base po sa National Expenditure Program ng DPWH at yung pong General Appropriations Act sa distritong ito ay tama po at we confirm those budgets.